Ito ho ang mensahe ng Panginoon. Prepare na po ba? Okay, tanong. Saan natin sa tanong? Anong regalo ang gustong-gusto mong matanggap sa buhay mo kung sakaling may inihiling ka ngayong Pasko? Huwag na sasagot, isipin mo lang. Isip ka. Isip ka ng isang bagay o kahit ilang bagay pa na regalo na sabi mo ngayong Pasko, Lord, sana matanggap ko ito. Meron na ho ba? Meron na. Meron na. Meron na. Meron na. Huwag na sabihin. Sigurado ho lahat tayo na nandito. Ngayong Pasko may hinihiling tayo. Although, minsan ho, tama yung sinabi ni Sir kanina, minsan may pagka-greediness tayo. Minsan may pagka, ano tawag sa Tagalog ng greediness? May pagkaswapang. Meron tayong pagkasakim. Kasi gusto natin na regalo, pero birthday ni Jesus Kanino ba dapat birthday mo, tapos ikaw ang magregalo? Ano yun? Pero iba si Jesus. Iba si Lord. Birthday niya, pero siya ang nagbibigay. Tama? Okay, balikan ko ang tanong. Anong regalo ang gustong-gusto mong matanggap sa buhay mo kung sakaling may hinihiling ka ngayong Pasko? Kung meron na, ito ang kasunod na tanong. Okay, asan na ba yan? Payag ka ba na kulang ang matanggap mo? Naisip nyo na po ba? Ang iba dito nag-iisip, ang isa dito na nandito ngayon nag-iisip ng ang regalo na matanggap niya ay kotse. Paano kung walang gulong? Masaya? Parating yung kotse na doon sa nakaparada. Galing ito kay Lord. Walang gulong. Naisip mo ba yun? Cellphone. Walang LCD. Masaya? Motor. Walang manibela. Okay? Ano mo, inisip nyo? Bahay, walang bubong. Okay, iba mo, di ba mo pangit? Pagka may regalo ka na ini-expect, ang ini-expect mo regalo ay yung ayon sa gusto mo, ayon sa construction na gusto mo, pero minsan, ito ang good news sa Panginoon. Minsan hindi inaalaw ng Panginoon yung gusto natin regalo dahil may mas the best siya. Pag siya nagbigay. Pag si Lord ang nagbigay, mas the best. Pero iba tayo. Sa atin lagi hong deficit, lagi hong hindi nagpapang-abot, maliban kung isabihin mo yung gusto mo talaga. Kay Lord natin sabihin. Sabi nung isang kapatiran natin nung isang araw, nag-post ako ng isang verse, sabi ko, kung hihiling ka lang din naman, huwag na sa tao, sa Panginoon na. Sabi nung isang kapatiran nag-comment, Panginoon, salamat sa paalala. Dahil sa totoo lang bilang tao, kanino agad tayo humihiling ng mga bagay-bagay sa kapwa natin tao. Yung mga tao sa paligid mo, yes, pwede kang tugunin, pero mas the best yung tugon ng Panginoon. Mas the best yung tugon ng Panginoon. Yan. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ng isang regalong buo. Hindi tayo mag-aaral ng regalong kulang-kulang. Sorry sa word So sabi dito, regalong buo, regalo na hindi lang para sa iyo at sa akin, kundi para sa buong mundo. Alam naman natin ang essence ng Pasko. Alam naman natin ang essence ng Christmas. Kaya attend ho kayo ng midweek. Yan ho ang series natin ngayon. Jesus is the reason for this season. Si Jesus ho ang rason kung bakit tayo nag-celebrate sa panahon ito. Hindi dahil kay Santa. Mas sikat pa minsan si Santa. Sino yung mga nasa bahay? Si Santa, tama? Sino ba si Santa? Ewan ko kung sino yun. Okay? Isaiah chapter 9 verse 6. Ito ang mensahe natin. Okay, yung mga Bible pakibuklat na ho. Yung mga bago-bago lang sa Bible, nasa Old Testament po yan. Isaiah chapter 9 verse 6. Ito ang mensahe natin. A complete package of salvation. Wow. A complete package of salvation. Ito yung pinakamaganda mong regalo na matatanggap mo ngayong araw na ito. Isang kompletong pakete. Isang kompletong package ng kaligtasan. At alam naman natin kung sino lang makapagbibigay sa atin yan. Ayan. So, Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin ko po. For to us a child is born. To us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Mga kapatid, grabe ho yan. Kung hindi mo alam ang background nitong Isaiah chapter 9 verse 6, pautay-utayin kasi natin yan, aalamin natin, ititrace natin kung sino ba yung pinaprophesy dyan. Nasabi dito sa Isaiah, may isang lalaking ipapanganak. Ang layo ho niyan, pag kinalculate nyo yan from Old Testament to New Testament, malayo ho yan. Napakalayo ho yan. Pero praise the Lord, may nagsabi na may something o may someone na ipapanganak sa sanlibutan at hindi lang basta ho ang daladala niya. Napakarami niya ang daladalang pagpapala para ho sa atin. Okay?
For to us a child is born, sabi dito. Kaya ho, ang message natin ho, a complete package of salvation. Huwag niyo kakalimutan yung mensahe ng Panginoon. Okay. Pag sinabing complete ho, ano ho ang naiisip agad natin? Pag nakarinig ka ng kompleto, ano agad naiisip niyo? Pagbahay, ibig sabihin, pagka sinabing kompleto, hindi lang niya may bubong, hindi lang niya may pintuan, nakapalitada, nakapintura, hindi lang ho. Pag sinabi ho kompleto, it means ano, sabi dito ho, wala na tayong dapat idagdag. Kung bahay yan, papasok ka na lang, titira ka na lang. Okay? Wala tayong dapat idagdag kasi kompleto na. It means buo na, it means tapos na, nagawa na o naganap na, wala nang kulang. Ano na lang ho ang ambag natin? Kung may ginawa ng Panginoon, isang kompletong pakete o isang kompletong package na para sa iyo at sa akin, ano na lang ang kailangan mong gawin, mga kapatid, ito na lang ho, kailangan na lang natin itong paniwalaan. Papaganahin mo na lang ang pananampalataya mo para matanggap mo isang bagay na alam mong talagang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, pananampalataya ang susi ng kaligtasan. Hindi ho sa pamagitan ng mabuting gawa. Yan ho ang aalalahanin natin ngayon. Okay, umpisahan natin. Sabi sa Tagalog ho, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Napaka-specific, tama? Isinilang, hindi sinabi, sapagkat isinilang ang isang sanggol. Talaga hong klinaro. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siyang tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Okay, lilinawin lang natin yung isa dyan. Yan ang nagpalito. Alam niyo yung verse na ito, dahil sa verse na to, ang daming mga na-raise na mga religion. Ang daming mga na-raise na sekta dahil sa word na to. Walang hanggang Ama. Na-raise ho dyan ang alin? Oneness. Na si Jesus ho ang Diyos Ama, siya rin ang Diyos Anak, at siya din yung Espiritu Santo dahil sa verse na to. Ang paniniwala ng simbahan natin, naniniwala tayo sa isang Diyos na mayroong tatlong persona. Mga kapatid, may Diyos Ama, may Diyos Anak, at may banal na Espiritu. Yan ang paniniwala ng simbahan na to. Hindi ho magkapareho, hindi ho ang Diyos Ama si Jesus dahil siya yung bugtong na anak ng Diyos. Dahil sa verse na to, marami yung nalito. So ngayon, ano ibig sabihin ng walang hanggang Ama? Nung isinilang ang Panginoong Jesus sa sanlibutan, nung siya ho ay matured na, nung siya ho ay nangalaga sa mga tupa, sa mga disipulo niya, nag-function siya katulad ng isang ama. Yun ho ang definition, yun ang paliwanag doon. Yung pagiging walang hanggang Ama ng Panginoon, yan yung pagiging shepherd niya. Pagiging pastol bilang ng mga tupa. At pinakita ng Panginoon kung paano siya mag-care bilang isang ama. Okay. So ngayon ho, ang pag-aaralan natin, who is the complete package of salvation? Hindi ho what. Kasi ho, kung what ang pag-aaralan natin ngayon, ang pag-aaralan natin ay mga bagay, na which is meron na ho tayo. Nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, mayroon tayong mga bagay na natanggap. Pero sa oras na ito, hindi what ang ating pag-aaralan, kundi who. Pwede ho bang pag-aaralan natin yung Isaiah chapter 9 verse 6? Who ang ating gagamitin dyan? Okay? Uti-utihin natin, umpisahan natin sa Isaiah chapter 9 verse 6a. Sabi dito ho, for to us a child is born, to us a son is given. Ayan. Which is ho, andito siya sa John 3:16. Okay? In connection with that, sabi dito ho sa Isaiah chapter 9 verse 6, eto siya sa John 3:16. Paano natin na-relate yan? Sabi dito ho, for God so loved the world. Pinag-aralan namin yan nung nakaraang midweek ko, itong midweek ko, pinag-aralan namin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, which is so, pag sinabing sanlibutan, samut-sari ang uri ng mga tao na nakatira dyan. May mga tao dyan na masasama, may mga tao dyan makukulit, may mga tao dyan na magugulo. Pero ano sabi ng Bible? Minahal ng Panginoon ang lahat ng uri ng tao. Kaya yung katabi mo, mahal yan ng Panginoon. May pinipili ba si Lord na mahalin? Wala. As long as nabubuhay ka, mahal ka ni Lord. Pero pag dumating ang panahon na hindi tayo nagbago ng buhay, pagharap natin sa Panginoon, doon tayo mananagot sa Kanya. Kaya hanggat buhay tayo mga kapatid, meron tayong tinatawag na pag-asa. Okay? For God so loved the world that He gave His only Son. Ito na yung sinasabi. May isa lang anak ang Diyos. Pastor, bakit sinasabi ko ngayon sa sarili kong ama ko ang Diyos? Tayo po ay inampun ng Diyos. Remember sa word. Dahil nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, tayo ho ay mga inampunan ng Diyos. Okay? That whoever believes in Him should not perish but have eternal life.
Okay, so sa Isaiah, sabi doon, for to us, a son is born, for to us, a son is given. So, pinanganak at ibinigay sa atin ng anak ng Diyos. Then sa John 3:16, pinaliwanag dito na ang binigay ng Diyos na kaisa-isa niyang anak ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ituloy natin. Isaiah chapter 7 verse 14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga. Okay? At pagsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So pag narinig ninyo ang pangalan ni Jesus Christ, it means siya ho si Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay God with us. Isipin mo, pag may Jesus ka, may Diyos ka laging kasama. Kaya nga, sabi ng Bible, ang mga Kristiyano daw ho, sa Hebrews chapter 13 verse 5, sabi ng Biblia, I will never leave you, I will never forsake you. Bakit kaya nakakaranas minsan tayo ng sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan, pero may mga times sa buhay natin, nakakaranas ka ba minsan na parang walang Diyos? Tanong lang. Mag-i-amen po ba dito? Nakakaramdam ka ba minsan na parang walang Diyos na tumutugon? Wala sumasagot. Nakakaranas ka ba minsan na parang Lord, pray ako ng pray, walang sagot? Okay? Pag ganun ang nararanasan mo kapatid, dalawa lang ang ibig sabihin niyo kung ba't yun nangyayari. It's either nagkukulang ka sa Diyos or may mas the best na plano ang Diyos. Dalawa lang lagi yun. Positibo at saka negatibo. Ngayon, pag sinerge mo ang puso mo, Lord, hindi naman po ako nagkukulang sa iyo. Kung bakit hindi ka tinutugon ng Diyos, hindi ka naman nagkukulang, then wala kang problema. Then wait. Pero kung may problema ka kaya ka hindi tinutugon ng Diyos, then ayusin natin ang ating mga sarili. Tandaan niyo si David, pray siya ng pray sa Panginoon. Pinasting niya yung anak niya. Hindi pa rin siya tinugon ng Panginoon kasi may problema siya sa loob. Tandaan niyo, tama yung sinabi kanina sa bungad, hindi tinitingnan ng Diyos ang panlabas, tinitingnan ng Diyos ang panloob. Ano ngayon ang kalalagayan ng puso mo nung pagpunta mo sa simbahan? Sabi ka ba? Excited ka ba pumunta sa lugar na to? Alam ni Lord lahat. Alam ni Lord kung sino yung excited pumunta sa pananambahan dahil siya yung ating imimit ngayong araw na to. Tama? Hindi yung kung sino-sino, si Lord ang inimit natin ngayon. So sabi sa Isaiah, ang hula ni Isaiah, sabi niya dito, maglilihi ang isang dalaga. Napaka-imposible po niyan. Kasi yung salitang dalaga, hindi uuso ang live-in ng panahon. Pag sinabing dalaga, yan ay malinis na babae. Yun yung pinaka-right term. Okay, tingnan nyo ang sabi dito. Ang fulfillment po niya na sa Mateo, maglilihi ang isang, sabi dito, i-highlights natin, maglilihi ang isang birhen. Ibig sabihin, pag sinabing birhen, malinis na babae, wala pa siyang karanasan, at ito hong babae na ito, imposible hong magkaroon ng baby. Pero dahil may nag-prophesy about sa darating na Messiah, at siya ho ilalagay ng banal na Espiritu sa sinapupunan ni Mary, wala hong imposible sa Diyos. Ang imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Amen o? Dito sa simbahan natin, meron mo nandito, pinag-pray natin, sa biyaya ng Diyos, nakaranas siya ng milagro. May kagalingan pa po ba ang cancer? Pero sa Diyos walang imposible. Amen o? Kasi ang Diyos natin mo ay Diyos na bumubuhay ng patay. Amen. Name it. Pastor, patay ako spiritual, bubuhayin ka ng Diyos. Patay ka physical, kaya kang buhayin ng Diyos, bumubuhay ang Diyos ng patay. Dalawa lang naman, it's either patay ka spiritual o patay ka physical. Ano? Ang sabi dito, at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, napakalinaw. Sa Isaiah, sabi doon, ang isang berin na babae ay magsisilang ng isang lalaki, na sanggol na lalaki, ganun tinasabi. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinitingan si Maria hanggang sa masilang ito ang isang anak na lalaki at si Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. So malinaw. So kanina sa Isaiah, wala tayong pagkakilala doon sa bata. Hindi natin alam kung sino yung tinutukoy doon, pero pagdating sa Mateo, nilagyan ng pangalan. So yung sa Isaiah chapter 9 verse 6, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang complete package of salvation ng Panginoon Diyos na binigay sa atin. Ayan. B. And government shall be upon his shoulder. Ito na ho. So, nung pagkasilang ng Panginoong Isus, hindi siya lang basta isinilang. Mayroon siyang gagampanan na isang gampanin na napakabigat. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father. Saan ho yan nangyari?
Sa Mateo chapter 28 verse 18, tandaan nyo dito, muling nabuhay na dito ang Panginoon. Ang kasunod ng Mateo chapter 28 verse 18 to 19, ang kasunod na niyan ay Great Commission. Bago inutusan ng Panginoon ang mga disipulo na humayo, ito muna ang sinabi niya. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Bakit po nangyari yun? Bakit po may ganun siyang declaration? Bakit may statement na ganyan si Lord? Na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa nasa Kanya na. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Isaiah, ilalagay sa Kanya mga balikat ang kapangyarihan o kapamahalaan. Mga kapatid, maghahari si Jesus sa sanlibutan ito. Pastor, di ba ho mga Israelita, akala nila nung dumating si Jesus Christ, akala nila physically maghahari si Lord Jesus Christ, magiging hari siya ng Israel. Pero hindi siya nangyari. Pero ho, praise the Lord, mayroon tayong tinatawag ho na millennial reign. Doon maghahari ang Panginoon at sana ho mga kapatid kasama ka sa paghahari na yun ng Panginoon. Amen ho? Na si Jesus ang nasa trono, si Jesus ang mamamahala, at si Jesus ang nasusunod. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Mga kapatid, binigay na sa Panginoon. Ngayon, kung mayroon kang Jesus sa iyong katauhan, kung may Jesus ka sa iyong puso, mga kapatid, may mga bagay na magagawa mo na dahil sa pangalan niya. Ano mo mga bagay? Example. Sa pamagitan ng pangalan ni Jesus, ikaw ay kaya magpagaling. Kung yun ay binigay sa iyo ng Panginoon bilang regalo. Kung ikaw ho ay binigyan ng Panginoon ng regalo o gift na magpalayas ng demonyo sa pangalan niya, kaya mong gawin yun. Ang daming mga bagay ho na binigay ang Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Isaiah chapter 9 verse 6, Prince of Peace. Ayan. Ano yan sa sabi dito, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. Okay, kakaibahong kapayapaan ang sinasabi ng Panginoon. Tingnan niyo sa Tagalog. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kausap niya dito at that time, yung mga disipulo niya. Ang mga disipulo niya, malapit na silang magkaroon ng something sa kanilang puso dahil malapit na si Jesus, mag-suffer. Pero sabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Mga kapatid, hindi ito katulad ng kapayapaan na ina-expect mo. Ito yung kapayapaan na kahit ang gulo-gulo na ng sitwasyon mo sa buhay, mayroon kang kakaibang kapayapaan. Kahit ang napakaraming problema, napakaraming pagsubok, pero yung kapayapaan sa puso mo, hindi mo ma-explain. Yan yung kapayapaan galing sa Diyos. Hindi ka basta-basta ho natitinag. Sana ho yun ang maramdaman natin. Yes, ang gulo-gulo ng mundo. Yes, parang Lord, parating may kulang. Then, kahit may kulang, kahit magulo, ito ho, ramdamin mo ang payapa ng puso mo. Bakit to? May something or someone na naglalagay niyan sa iyo, si Jesus. Okay? Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Kaya lang naman tayo nag-aalala dahil sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ang sinasabi niya ng Panginoon, kasama ninyo ako. Mga kapatid, yan ho. Kaya ho, ito ho, ginagamit namin to. Ang iba ho, hindi alam yung salitang shalom. Yung salitang shalom mo ay Hebrew word for the word peace. Okay, ang sarap po niyan, bago ka matulog, pwede ka mag-declare sa anak mo, anak, shalom. Matulog ka na mapayapa. Pag may aalis, shalom. It means sinasabi mo, umalis ka ng payapa. Ang maganda tong declaration. Shalom. Ang sarap, no? Pagka umaga, may magbabati sa'yo. Magandang araw po, shalom. Parang may something na inimpart sa puso mo. Pagpalain ka nawa, payapain nawa ng Diyos ang puso mo. Napakasarap sa pakiramdam po niyan. Okay, tandaan, Jesus is the complete package of salvation. Okay, pinangalanan na kanina sa Mateo, na ito ang ating complete package na pinag-aaralan na walang iba kundi si Jesus. Kaya ang hamon sa atin, if Jesus is the complete package of salvation, what should we do? May tatlong bagay, kung talagang si Jesus ay inaari natin siya yung kompletong package ng Diyos para sa ating kaligtasan, then may gagawin ho tayo na tatlong bagay. Biblical ho na application para ho dito. Number one, we should come before Him. Mga kapatid, kung alam mo si Jesus Christ yung complete package of salvation, kailangan mo lumapit sa Kanya. Okay? Sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi ng Panginoon, come to me, all you labor and come to me, all who
labor are heavy laden and I will give you rest. Napakagandang pangako. Sabi ng Panginoon, come to me. Mga kapatid, nag-i-invite ang Panginoon sa mga oras na ito. Mga kapatid, kung kailan Pasko, marami sa totoo lang pag Pasko naaalala si Lord Jesus Christ. Bakit natin siya naaalala? Dahil lang ba sinilang siya? Sana ho isama niyo to. Na nung isinilang ang Panginoon, nung siya ho ay habang lumalaki siya, mayroon siyang statement na sinabi sa Biblia, come to me. Kayong lahat na napapagalata, bibigatan sa iyong pasanin at kayo'y pagpapahingayin ko. Isang napakasarap na pangako. Pero bakit ho mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyanong hindi nakakapagpahinga. Marami pa rin Kristiyano ang balisang-balisa, marami pa rin Kristiyano ang alalang-alala. Hindi kasi sila lumalapit ng totoo sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, come to me. Lumapit tayo kay Jesus mismo. Amen? Hindi kung kani-kanino, hindi sa pastor, hindi ho sa magulang, hindi ho sa kapatiran, bagkus ho, una kay Jesus. Amen po ba? Kailangan malinaw sa atin kung sino yung una nating kakausapin. Mga kapatid, lapit ka lang kay Lord. May proseso, pero ang Diyos hindi siya nagsisinungaling. Anong kailangan mong gawin? Lapit ka lang sa Kanya. And sabi ng Panginoon, and I will give you rest. Kaya hindi nakakapagpahinga. Maraming mga tao, dahil ang problema nila ay sila lang ang nagdadala. Ilapit nyo kay Lord. Hindi nyo iiwan sa Kanya, kundi ho, pag uwi nyo, yes, bitbit nyo pa rin, pero iba na ho ang lakas nyo. Kasi bibigyan ka ng Diyos ng lakas. Hindi sinabi ng Panginoon na kukunin niya. Nabasa ba natin? Ang sabi ho sa Corinthians, naalala nyo sa Corinthians, ang mga pagsubok na pinahintulutan ng Diyos sa tao ay yung ayon lamang sa kanyang makakaya. Bibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan. Then purihin ng Panginoon, ang Diyos ay nagbibigay talaga ng kapahingahan. Kapatid, lapit lang tayo kay Lord. Pangalawa, sabi dito, we should accept Him as our Lord and Savior. Huwag na huwag mong kakalimutan na yung package of salvation, which is Jesus Christ, hindi mo siya matatanggap pag hindi mo siya kinuha. Pag hindi mo siya tinanggap. Mga kapatid, ini-offer lagi ito kahit saan. Pag nangaral sa mga street preaching, pag nangaral sa simbahan, laging ini-offer si Lord Jesus Christ. Pero bakit marami pa rin tao ang hindi nila bitbit si Lord kasi hindi nila tinatanggap? Pag nagtanong po ba ako sa oras na ito, may dala-dala akong pera. Sino may gusto sa pera? Lahat may mag-i-amen. Pero ang problema doon sa mga nag-i-amen, wala namang pumupunta para kunin yung pera. Then hanggang amen na lang ba? Hindi ho. Dapat pag sinabi mo, Lord, tinatanggap kita, it means si Lord Jesus Christ, hindi mo na, wala na sa labas. It means ang relasyon mo sa Panginoon, intimate na, nandito na kasi sa loob. We should accept Him as our Lord and Savior. Sabi ng Bible. John chapter 1 verse 12. Sabi dito ho, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Si Lord Jesus Christ, ang tanging, siya ho, ang tanging Diyos na nagbigay sa atin ng karapatan na tawagin ng kanyang Ama, na Ama natin. Dito pa lang mo, masisecure na yung kaligtasan mo. Kasi bakit po? Isipin mo po, ang Ama niya ay pinahintulutan kanya, tawagin mo ring Ama. Kaya nga ba nagpipray ho ba tayo sa Diyos Ama? Paano ho ba ang way ng prayer? Paano ba tawagin ng Panginoon Diyos pag ikaw lang mag-isa ang nasa prayer mo? Ano ho ang trato natin pag nagpipray kay Lord? Nahihiya pa ba tayo? O binubulalas na natin yung lahat-lahat? Mga kapatid, ibulalas mo kay Lord ang lahat-lahat dahil alam na ni Lord ang iyong kalalagayan. Amen. Then sabi ng Panginoon, He gave the right to become children of God. Grabe, binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na para maging kuya natin siya at maging tatay natin ng kanyang Ama. Wow, napakasarap. Romans chapter 10 verse 9, because, sabi dito, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ginawa na ho natin ito. Ginawa to ni Ate Nicole, ginawa to ng kanyang kapatid, ginawa ho ng bawat isa sa atin na nandito. Kinonfess natin. It means sinabi natin, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ngayon, praise God, meron ka ng Panginoon, meron ka pang tagapagligtas. Grabing package ng salvation na meron ka. Paano pa kaya mawawala ang kaligtasan mo? Kung alam mo sa sarili mo na yung security mo sa harapan ni Lord, unless na lang talaga totally dininay mo si Lord sa iyong buhay. Okay, tuloy natin. Ito, isang verse sa Biblia na parang napakahirap unawain. Okay, basahin natin. Yan. Sa Pahayag chapter 3 verse 20, sa mga nakakaalam na ho nito, sabi dito, narito ako ay nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Sino ang nagsasalita? Sa nakabasa na nito, sino ang nagsasalita dyan? Ang Panginoon.
Paano natin malalaman nakapula ho yan pag sa King James Version? Kapag marinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Tahanan. Okay, tahanan na sinasabi ka na. Ako ay maghahapunan kasama niya at siya ay kakain kasama ko. May something na napakahirap unawain kapag hindi mo siya inaral na mabuti. Kasi parang kung ililiteral mo, teka, sabi ng Biblia sa Pahayag chapter 3 verse 20, kumakatok daw si Lord sa bahay. Literal. Yes, kumakatok si Lord. At ang tanong ko sa inyo, kailan mo kumatok si Lord sa bahay natin? Literal na bahay, kailan no? Di ba wala tayong naranasan? Pero yung something na application dito mo, yung tahanan na sinasabi dyan, yan yung iyong puso. Kinakatok ng Diyos, ng Panginoon, ang iyong puso, at ilang taon na ho bago mo siya pinagbuksan. Ilang taon mo po bago tinanggap si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sarili mo tagapagligtas. Ang iba dito ho, sorry sa word, madamot. Kasi bakit po, ang tagal niya binuksan ng kanyang puso sa Panginoon. Pero nung tinanggap naman niya si Lord Jesus Christ, napaka-gracious naman ang pagtanggap niya. Grabe naman yung biyaya. Lord, nung tinanggap niya ang Panginoon, halimbawa ho dito, yung mga may edad na ho tumanggap sa Panginoon, ang tagal niya, kasi hindi naman niya alam. Pero nung tinanggap niya si Lord Jesus Christ, talagang grabe naman yung intimate na pakikipagrelasyon. Mga kapatid, yung salita dyan ho, na magkasama silang kakain, ibig sabihin ho, ganito sila. Ganito ang relasyon nila. Ganyan sila kadikit. Hindi ka naman siguro papayag na may kasalo kang hindi mo kakilala. Tama mo ba? Ibig sabihin, pag sinabi kong magkasalo silang kakain, it means mayroon silang friendship, mayroon silang relasyon, mayroon silang intimate na relasyon. Mga kapatid, ang Panginoon, inaalok tayo ho ng isang intimate, isang matindi hong relasyon. Na sana ho, yung relasyon na yun, ang huwag nating tatanggihan. Yes, tanggihan na natin lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang i-influence natin. Na kapag nawala yung relasyon niya sa Panginoon, hindi lang siya basta-basta ho, gaganyan. Na talagang pag ramdam niyang parang hiwalay na sila ni Lord, hindi siya papayag. Ito ho yung relasyon na kailangan mo i-treasure. Kasi dito ho nakasalalay ang eternal security mo. Pagharap mo kay Lord at kayo hiwalay pala, yari ka. Diba? Ang sabi ng Panginoon, sabi ng isang servant ng Panginoon, lumapit siya kay Lord Jesus Christ, sabi niya, Panginoon, ang ganda ng bungad, Panginoon, nagpalayas po ako ng demonyo sa pangalan niyo. Sabi ni Lord, next. Sa pangalan mo, Panginoon, nagpagaling ako. Sabi ng Panginoon, next. Sa pangalan mo, sabi ng Panginoon, lumayas ka sa harapan ko dahil di kita kilala. Ha? Nasyak yung servant. At anong ginawa ng Panginoon? Tinapon sa dagat-dagatang apoy. Bakit to kaya? Nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Nangaral ng salita ng Diyos. Ano ba? Gumawa ng kababalagan sa pangalan ni Jesus. Pero sabi ng Panginoong Jesus, lumayas ka sa harapan ko dahil hindi kita nakikilala. Kasi bakit walang relasyon? At tinan nyo, wala ng puso sa tao. Pera na lang ang puso. Sabi niya, ako ay maghahapunan kasama niya at siya ay kakain kasama ko. Kailan? Tanong ho, kailan kayo naghapunang magkasama ni Lord? Tanong lang. Sana ituloy natin yung talagang intimate. Na para bang pag magpe-fellowship tayo, hindi ho pabilisan. Naghahapunan ka, bilis. Pabilaw kang kanyan, enjoy mo kasama si Lord. Kahit pa prayer lang yan mga kapatid, enjoy natin. Tama po ba? Pero siguro ho kung i-apply natin yung moment na kaya tayo nag-pray dahil nandun si Lord, tingin ko hindi natin basta-basta tatapusin. Bible study, tas nandun si Lord, hindi natin basta-basta tatapusin kasi bakit po? Willing si Lord makinig sa hinaing mo, willing si Lord matouch ang puso mo kung meron kang problema, willing si Lord i-provide yung mga bagay na kailangan mo ngayong araw. Kailangan mo lang alamin, kailangan mo lang spiritually makita at maramdaman na nandun talaga siya. Kahit sa trabaho mga kapatid, kung sa trabaho mo hindi mo aalamin at hindi mo alam na kasama mo si Lord, mababagot ka sa trabaho. Pero pag alam mo kasama mo si Lord, una, hindi ka mandadaya. Sa school, hindi ka magsisinungaling, hindi ka mangungopia, dahil kasama mo si Lord. Balik natin ng ganito, ito ho ay paanyaya ng Panginoon, nililimain ng Panginoon, na kailangan ho, pag, yes, napapasok na natin si Lord. Yes, sabi mo, Pastor, tinanggap ko na si Lord. Napapasok mo na. Anong kailangan mong gawin? Kailangan magkaroon kayo ng fellowship. Ang sarap pagramdam mo. Maliit lang ang gagawin mo, pero alam mo si Lord na nakakita, gagawin mo yung the best. Dalawa na lang po, or isa na lang. Yan ho ay mensahe ng Panginoon sa mga Laodicea. Ang mga taga-Laodicea na church ho, yan ho ang mga maligamgam. Anong salita maligamgam? Malahininga. Buhay pa o hindi na? Buhay pa. Pero ho malahininga.
Itong mga maligamgam na ito sa Laodicea, pinaalala ng Panginoon, maayos yung relasyon natin nung una. Maganda ang relasyon natin nung simula. Pero yung mga taga-Laodicea, biglang nanlamig, konting init, maligamgam. Ayaw na ayaw ng Panginoon yung maligamgam. At ang sabi ng Panginoon diyan, isusupa kita. Mga kapatid, wala naman sana dito ganun ang gawin ng Panginoon. Kanina ho, yung sinabi ng Panginoon doon sa lingkod na lumayas ka dahil hindi kita kilala, wala naman sana makaranas dito sa atin ng ganun. Dapat kilala mo ang Panginoon dahil kilalang kilala ka niya hanggang sa pagharap mo sa Kanya, yun lang din itatanong sa iyo ng Panginoon. Nagawa mo ba ang pinagagawa ko sa iyo? Yung mga bagay na hindi pinapagawa sa iyo ng Panginoon, huwag mo nang gawin dahil hindi niya yan hahanapin sa iyo. Okay? Last. Okay? If Jesus is the complete package of salvation, what should we do last? We should fix our eyes upon Him. Ito na mo yung pinakadulo ho. Kailangan ho, ipako na natin ang ating paningin sa Kanya. Kailangan ho, i-direct na natin ang paningin natin sa Panginoon. Pag sinabing ipako, huwag mo nang alisin. Amen. Yan ho, ibig sabihin ng salitang fix. Kailangan doon na talaga nakapako. Wala nang kaliwa, kanan, straight ka na. Yung simbahan natin dito ho, nakasentro kay Jesus Christ. Isentro mo na ang paningin mo. Isentro mo na yung pananampalataya mo kay Jesus Christ. Then yung pananampalataya mo na yon, magugulat ka mo, may something na mangyayari. Dahil ang sabi mo ng Hebrew, tingnan niyo po ang sabi niya. Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Si Jesus pala ho ang author. Kung bakit meron kang pananampalataya, dahil binigyan ka ni Lord Jesus Christ. Eh pastor, paano ho kaya mapalaki ang pananampalataya ko? Siya rin ho ang magkukos kung paano lalakihan. Mayroon lang mga technique para ho mapabilis, o para kung mag-mature ka, lumago ang pananampalataya mo, isa sa pinaka-the best na technique, makinig ka ng makinig ng salita ng Diyos. Lalago ka, lalakas ka, at someday magagamit ka ng Panginoon. Okay? Ito ho ang hamon, gumagana itong clicker. Ang hamon ho sa atin, number 1, lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ituon natin ang ating paningin, pananampalataya, tanging sa Kanya lamang. Ano? Last na hamon, ihandog at ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus, tulad ng paghahandog niya ng buhay para sa atin. Mga kapatid, grabe yung ginawa ng Panginoon. Ito hong Pasko ay pagpapaalala kung paano ibinigay ng Diyos ang mga kanyang anak at kung paano inihandog o inalay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin. Hebreo chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Grabe. Nung unang panahon, paulit-ulit ang mga saserdote, labas-pasok, paulit-ulit na ginagawa nila. Sobrang dami ng dugo ang dumadanak doon sa sa banal, dakong banal. Kasi doon nung ino-offer yung dugo, paulit-ulit, nalangsa na, pero praise the Lord, isang beses lang ginawa ng Panginoon at sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Mga kapatid, ang Pasko ho ay simbolo ho na isinilang ang tagapagligtas natin para mapawi at mapatawad ang lahat ng kasalanan natin. Yun yung package of salvation na sinasabi ko sa inyo. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para lang sa kasalanan mo noon, ay yung gagawin mo pa. Lahat po yan, niligtas na ng Panginoon, nakapackage na. Kaya ang kaligtasan na yun ay inaalok ng Panginoon para sa atin, siya lang ho ang makapagbibigay sa atin. Yan yung hamon sa atin. Then last, sabi dito, panghuling hamon, ipagamit na natin ito sa kanyang gawain dito sa lupa. Ipagamit na natin ito habang may oras, may panahon, at may lakas at buhay pa tayo. Ulitin ko, pag wala na tayong lakas, at lalo pag wala ng buhay, wala na ho tayong panahon o paraan para mapagamit sa Panginoon.